Mabilis na lumipas ang isang taon, buhat na mamatay sa aksidente ang fiancé ni Walter na si Andrea. Subalit hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso nito. Habang pauwi mula sa opisina, ay napadaan ang kotse ng binata sa laundry shop na sinabi ng kasintahan. Nadadaanan noon bago masangkot ang taksing sinasakyan sa banggaan. Magiliw siyang binati ng attendant. "Magandang araw po sir, fair pick up po ba? Ano pong pangalan?" Tanong nito. Natahimik si Walter at nag-isip. Ano ba itong ginagawa ko? Isang taon nang nakalipas. Bakit ba ako Nahinto ang binata. Sa pag-iisip, nang may isang babaeng lumabas mula sa loob, suot ang damit sa pamilyar sa kanya. Andrea, Ngunit sa pagharap ng babae ay nakita niya ng malinaw na hindi ito ang yumaong kasintahan. "Magandang araw po sir, naibigay na po ba ang pinalondre ninyo?" Nakangiting wika ni Ingrid, na lalong nagpahinto sa mundo ni Walter. Sapagkat ang mga ngiting iyon ay katulad ng kay Andrea na parabang mabuhay ulit ito. Subalit, napagtanto niya na nagkataon lang na suot nito ang paboritong damit ng fiancé. Walang ano-ano'y bigla na lamang hinawakan ni Walter ang braso ni Ingrid. saan mo nakuha ang damit na to? Pasigaw na tanong niya. Kaya, natensyon si Ingrid at humingi ng tulog sa kasintahan. "Ate Rose, sino ba itong taong to? Kanino po ba ito ng damit na binibigay niyo sa akin?" Takot na wika ng dalaga kaya lumapit sa kanya ang katrabaho. "Sir, ano pong problema? Bago lang si Ingrid dito sa laundry shop." Na paliwanag nito. Ang damit na yan. Gigil pa ring wika ng binata at mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa braso ng dalaga. Muli namang sumagot si Rose. "Sir, kasama po sa hindi na-claim ang damit na yan, kaya binigay ko sa kanya. Meron po kasi kaming annual cleaning dito sa shop at kada isang taon ay tinatapon o binibigay na namin ng mga damit na hindi na-claim. Sa inyo po ba yan? Sir, bitawan niyo ako. Huhubarin ko tong damit at kunin niyo na. Nasasaktan na ako." Sabat ni Ingrid kaya binitawan na rin siya ni Walter. Ang iba pang damit. Nasaan? Tanong ulit ng binata pero si Rose ulit ang sumagot. "Pasensya na kayo sir. Hindi ko na po alam kung saan ang mga kasama niyan. Nakalagay ang lahat ng unclaim sa isang box na pinagpipilian po namin bago ipamigay." Paliwanag nito. Si Ingrid naman ay pumasok muli sa loob upang magpalit ng damit at paglabas niya ay inabot agad ito kay Walter na nakabalot na. "Heto sir ang damit. Malinis na yan at nilaban ko na rin ang husto. Pasensya na ulit kayo." Tahimik na tinanggap ng binata ang damit ngunit nakatitig pa rin ito sa mukha ng dalaga na parabang nangungusap. Sapagkat sa unang tingin ay talagang kahawig nito si Andrea. Salamat. Seryosong sagot nito na ikinagulat ng dalawang laundry attendant. Buhat kasi nang dumating ito ay parabang mabagsik at talagang masungit. Ngunit sa isang iglap lang ay para itong naging maamong tupa. Bakas rin ang lungkot sa mga mata nito na labis na ipinagtataka ni Ingrid. "Huwag na kayo magbayad sir. Okay na po yan." Nakangiting saad pa ni Ingrid kaya muli na namang natulala si Walter. Isa lamang ang nais ng binata at ito ay haplusin ang mukha ng dalagang kaharap at halikan ng mga labi nito. Gusto niyang muling makasama si Andrea sa katauhan ng babaeng labandera. Nang sumunod na araw ay muling bumalik si Walter sa laundry shop na ikinagulat ni Ingrid. Nagkataon pa naman na mag-isa lamang siya dahil nagpaalam ang katrabahong si Rose na hindi ito papasok. Anong oras na labas mo dito sa trabaho? Tanong ng binata na lalong ipinagtaka ng dalaga. "Alas 7 kami nagsasara." "Bakit? May kailangan ka ba sa akin?" Kung ganun ay, babalik ako mamaya alas 7. Napailing si Ingrid at inisip na marahil ay nahihibang lang ang lalaki. Subalit, seryoso pala ito dahil pagpatak ng alas 7 habang isinasara na niya ang kaha ay bigla itong pumasok. "Close na po kami." Natigilan ng dalaga na muling makita ang binata. "Kayo na naman sir? Ano ba kailangan niyo sa akin?" Alas 7 pasado na. Bakit hindi ka pa nag-out? Seryosong wika nito na binaliwala ang mga tanong ni Ingrid. "Sir, hindi naman siguro malaking kasalanan ng suotin ko ang damit na ibinigay sa akin mula sa mga hindi na-claim na labahan. Para lang sa pag-aksaya ninyo ako ng oras na tulad nito. Isa pa, binalik ko naman ng maayos sa inyo yung damit." Baka sa mukha ng dalaga ang pagkairita. Nakaramdam na kasi siya ng pagkailang dahil para bang naging stalker bigla ang binatang hindi pa nga niya alam ang pagkakakilanlan. Dito tungkol sa damit. Bilisan mo na lang magsara. Hihintay kita sa kotse ko. Supladong sagot ni Walter.
Nagtataka pa rin si Ingrid habang inaayos ang lahat ng laundry shop. Nang maibaba na niya ang roll-up, ay muli niyang natanawang binata na nakatayo sa tabi ng itim na kotse. Grabe, ang ganda ng kotse niya. At talagang inantay niya ako. Ang weirdo niya. Dapat na ba ako matakot? Lito ang isipan ng dalaga habang papalapit ito sa binata. Sakay na. Utos nito bago pumasok sa kotse. Sumilip muna si Ingrid sa bintana upang muli itong tumingin. Sir, seryoso ba talaga kayong isasakay ako sa bagaran yung kotse? Sumakay ka na lang. Dito tayo mag-usap. May pagkabosi na wika nito kaya napakunot ang noo ng dalaga. Sir, hindi ko kayo kilala. Paano niyo naisip na sasakay na lang ako basta sa kotse ng taong misteryoso? Inilabas ni Walter ang driver's license niya at ipinakita ito sa dalaga. Walter Domingo ang pangalan ko. Pahayag pa nito at umaasang makikilala siya dahil kilala ang apelido niya pagdating sa mga negosyo. Subalit mukhang walang ideya ang dalaga kaya nagpatuloy si Walter. Sumakay ka na. At mag-usap tayo sa isang maayos na lugar. Paano kung hindi na ako makabalik ng buhay kung sasama ako sa'yo? Iniisip mo bang masama kong tao sa itsura kong to? Singhal ng binata at bahagyang napailing. Oo nga't kahawig nito ang kasintahan ngunit malayong malayo ang tinig nito sa malambing at malumanay na pananalita ni Andrea. Sa ating dalawa, mas iisipin ng iba na ikaw ang may kasamang balak sa akin. Anong sabi mo? Ikaw ang namimilit sa akin na sumama sa'yo. Ano naman ang gagawin kong masama sa'yo? Bahala ka nga sa buhay mo. Weirdong mama. Napakunot ang noo ni Ingrid bago itong tumalikod at naglakad palayo. Masyado namang pakipot ang isang to. Kung hindi ka lang kahawig ni Andrea, ay hindi kita pag-aaksaya ng panahon. Bagamat ganon ang sinabi ni Walter, ay kusang loob namang kumilos ang kanyang katawan at lumabas sa kotse upang sundan si Ingrid. Ingrid, sandali. Muling nagulat si Ingrid nang marinig nitong tinawag ang pangalan niya at lumingon. Sino ka ba talaga, sir? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Stalker ka talaga, no? Huwag kang OA dyan. Malamang nabasa ko sa nimpi na nakakabit sa'yo. Gusto lang kita makausap ng personal. Ihatid rin kita sa bahay mo pagkatapos. Sadyang bossy at powerful nga ang binata dahil napapayag rin niya ang dalaga. O siya, sige. Sasama ako. Para hindi mo na ako kulitin. Dinala ni Walter sa isang restaurant si Ingrid upang mag-dinner. Mangha ang dalaga dahil pihadong mamahali ng ganong lugar. Noong una ay naiilang pa siya, ngunit madali rin siyang naka-adapt sa pamamagitan ng panonood sa kilos ng binata. Nang matapos kumain, ay nagsimula ng magsalita si Walter. Gusto kita. Ano? Hibang ka na ba talaga? Sarkastikong tumawa si Ingrid, kaya nagpatuloy ang binata. Sabihin na natin na love at first sight ako sa'yo. Seryoso yan? Hindi halos mawala ang ngiti sa mga labi ni Ingrid dahil sa malaking kalokohan na naririnig mula kay Walter. Sa edad niyang 22 ay noon lamang siya nakaranas ng ganoong love confession. At higit sa lahat ay 2 beses pa lamang silang nagkita ng binata para magtapat ito ng biglaan. Ngunit hindi si Walter. Buhat kasi nang makita niya si Ingrid sa laundry shop ay pinaimbestigahan niya ang background nito. At kung may posibilidad bang magkamag-anak sila ng dating fiancé. At ayon nga si report ay isang ordinaryong babae lang si Ingrid na laking probinsya. Nagpunta ng Maynila upang makipagsapalaran, nagtatrabaho sa laundry shop at nag-aaral naman sa gabi. Nakikitira lang rin ito sa kaniyang kamag-anak. Walang asawa o kasintahan kaya naman madali lang para kay Walter na makuha ang nais niya. At ito ay walang iba kundi makasiping ito upang sariwain ang alaala ng yumaong si Andrea. Nabasag ang malalim na pag-iisip ni Walter nang marinig ang malakas na tawa ni Ingrid. Ganyan ka pa magtapat sa pag-ibig sa isang babae, Walter? Noong una ay natulalang binata dahil nakita niyang muli ang napakatamis ng ngiti ni Andrea sa mukha ni Ingrid. Subalit nang lumapad na ito ng abot tenga, ay naglabasan ng mga malalalim na dimple sa magkabilang pisngi ng dalaga. Isang katunayan na hindi nga ito ang kanyang babaeng pinakamamahal at malaki ang kanilang pagkakaiba. Dahil sa pagkadismaya ay tumayo na si Walter at tinungo ang pinto. Sadali lang. Aba naman talaga. Huwag niyang sabihin na akong magbabayad ng lahat ng to. Mabilis na sumunod ang dalaga sa binata dahil alam niyang haharangin sila ng mga gwardya. Hindi pa kasi sila nagbabayad. Ngunit nagtuloy-tuloy lang ang binata kasunod siya nang walang humahabol sa kanila. Wow! Siguro ay nagbayad na siya pagdating namin. Bulong na lang nito sa sarili bago ito tawagin. Walter! Huminto naman ang binata at dahan-dahan lumingon sa bakas o nabakas muli ang pagkagulat. Ano bang problema ng taong to?
Saad muli ng dalaga sa sarili at mabilis na humabol sa binata. Humihingal siyang nahinto sa naestatwang si Walter. Napakabilis mo naman maglakad. Nakita mo lang maliit ang mga binti ko. Hindi ko masusundan ng lakad mo ng ganun. Reklamo niya na siyang nagpabalik sa ulirat sa binata. Kahit na minsan kasi ay hindi nagmaktol ng ganun si Andrea kaya sumagi ulit sa isip niya na ibang tao ang kaharap. Sumakay ka na. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang kailangan mo. Akala ko ba isasabihin mo sa maayos na lugar? Sana naman ba tayo pupunta? Kailangan ko nang umuwi eh. Panay pa rin ang tanong ni Ingrid kaya bigla siyang hinawakan sa braso ni Walter at hinila patungo sa kotse. Pinagbuksan niya pa ito at pinaupo sa harap bago pumasok rin sa driver's seat. Aba Walter, hindi ba parang sapilitan na tong ginagawa mo sa akin? Ang sabi mo ay hindi mo ko sasaktan. Shh! Sabay ng binata at inilagay pa ang daliri sa labi ng dalaga. Please. Pwede bang manahimik ka? Kahit sandali lang. Natutulili na ako sa mga tanong mo. Seryosong wika nito, bakas ang pagkairita kaya natahimik si Ingrid. Hindi rin maiwasang mag-init ang pisngi ng dalaga dahil sa pagkalapit ng kanilang mga mukha ng sandaling iyon. Look, tulad ng sinabi ko sa'yo, na love at first sight ako. And I like you. Kaya kita sinusundan ng ganito. Mas lalo tuloy na tulala ang dalaga dahil ramdam niyang seryoso si Walter sa sinasabi nito. Tahimik siyang nakatitig dito na para bang nahuhumaling sa panonood ng paggalaw ng bibig nito. Napansin ni Walter ang pagkamangha sa mukha ni Ingrid maging ang pagngiti nito na muling nagpaalala sa kanya kay Andrea. Walang ano-ano'y idinikit niya ang labi sa dalaga. Nalaki ang mga mata ni Ingrid sa pagkabigla ngunit mula sa pagdampi ay naging mapusok si Walter nang mas lumalim ang paghalik nito. Hinawakan pa niya ang pisngi ng dalaga upang ibukan nito ang bibig at makapasok ang kanyang dila. Halos mahirapan na sa paghinga si Ingrid dahil sa mainit at marubdob nilang halikan. Panay rin ang pagtulak niya dito para lumayo subalit nagpumilit pa rin ito. Naibaon na nga rin ng dalaga ang kuko sa dibdib nito kaya mahigpit na hinawakan ng binata ang kamay at nagpatuloy sa paghalik. Maya-maya pa ay nagkaroon ng pagkakataon si Ingrid na kagatin ang labi ni Walter dahilan upang ito ay mapaatras. Rico! Parehas na habol nila ang paghinga habang nakatitig sa isa't isa. Baliw ka na talaga. Para bang maiiyak si Ingrid at inabot ang pinto para lumabas ngunit muli siyang pinigilan ng binata. Pumanhin. Pasensya ka na. Nakayokong wika nito kaya natigilan ng dalaga. Alam ni Walter na nabigla niya si Ingrid sa mapangahas niyang kilos at natakot siyang baka hindi na ito makipag-usap. Lalo na ngayong muli siyang nakatikim ng ganoong kainit na halik. Buhat kasi ng pumanaw ang fiancé ay hindi na ito nakipagrelasyon. Maging ang malamig niyang gabi sa kwarto, mag-isa ay nakasanayan na niya. Kaya ngayong muling nag-init ang halos isang taon na niyang nagyayelong katawan, ay hindi siya makapapayag na mawala na lamang ito bigla. Agad na hinaplos ni Walter ang pisngi ni Ingrid dahil hindi niya ito narinig na sumagot. Pasensya na, Ingrid. Talagang gusto lang kita. Gusto mo ko? Pero bakit ako? Nagtatakang tanong ng dalaga, bakas ang takot sa mga mata. Tulad ng sinabi ko, mula pa nung una, Ingrid. Love at first sight. Hindi ka ba naniniwala doon? Wala namang espesyal sa akin para maramdaman mo yun, Walter. Ang ngiti mo, special para sa akin. Dahil sa seryosong pahayag na iyon ng binata, ay ito ang naging hudyat upang muli niyang itong halikan. Gusto ko ang labing to. Akin lang. Saad pa niya nang bahagyang maghiwalay ang mga labi nila. At pagkatapos ay muli itong inangkin ng sobrang diin. Hindi na nakontento pa si Walter at binuhat si Ingrid upang kumandong sa kaniyang hika. Iniatras niya ang upuan upang hindi mahirapan ng dalaga. Walang tigil ang kanilang naging paghahalikan. Iyon ang unang karanasan ni Ingrid sa ganoong kapusok na halik, subalit para bang napakagaling na teacher ni Walter at nasusundan niya ang paggalaw nito. Mas lalo pang nag-init ang binata. Maging ang kamay nito ay naglikot patungo sa hook ng bra ng dalaga at agad natanggal. Nagulat man si Ingrid ay wala na siyang pakialam sapagkat maging siya ay tanging sarap na rin ang nararamdaman. At kung higit pa sa halik ang kanilang gagawin ay talaga namang excited na rin ang kanyang katawan. Walter, hindi napigilan ni Ingrid ang sambitin ng pangalan ng binata dahil sa paglalaro nito sa kanyang nakatunghay na ring mga dibdib. Walang tigil si Walter sa paghalik at paghigop rito na para bang isang napakasarap na putahe.
Sabay rin sa paglalaro ng daliri niya ang maselang bahagi ng dalaga kaya napaliyad ang katawan nito hanggang sa marating ang tuktok ng kaligayahan. Fuck. Napamura si Walter na dalang-dala sa kaganapan sa loob ng kotse. Naramdaman naman ni Ingrid mula sa kanyang ibaba ang pagbukol ng pantalo ng binata. Naglalagablab sa init ang kanilang mga mata habang nakatitig sa isa't isa hanggang sa hindi na napigilan ni Walter na ibaba ang kanyang zipper at pakawala ng kanyang nagngangalit na alaga. Sandali, first time ko to, Walter. Bigla na lang napatras si Ingrid. Ano? Maging si Walter ay nagulat at muling ibinalik sa pagkakaupo ang dalaga sa tabi ng driver's seat. Fuck. Muling usal nito na para bang siya ay hirap na hirap bago tumingin muli sa mga mata ni Ingrid. Anong gagawin ko ngayon dito? Hindi ko rin alam. Ano bang gagawin ko? Inosenteng tanong ng dalaga subalit bago pa siya muling makapagsalita ay napanganga na ito. Sapagkat animoy nanonood siya ng isang malaswang pelikula sa ginagawa ni Walter na pagpaparao sa sarili. Baliw ka ba talaga? Palabas na sana si Ingrid ng kotse nang pigilan siyang muli ni Walter. Sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Paos na wika ng binata na walang tigil pa rin sa ginagawa nito. Ilang saglit pa ang lumipas ay nahinto na rin si Walter habang habol ang paghinga at napasandal sa upuan. Hindi naman maiwasan ni Ingrid na tumitig ng husto sa binata habang ito ay pawisan. Magbihis ka na. At ihatid na kita pauwi. Ganun lang yon? Inosenteng tanong ulit ng dalaga kaya napatawang binata. At sino bang dahilan na nabitin tayo? Di ba ikaw? Bakit? Totoo naman na first time ko lahat ng pinagagawa mo sa akin. Ihalik nga na ganun eh. Hindi pa natin nagawa ng boyfriend ko. May boyfriend ka? Sabat naman agad ni Walter dahil walang nakasaad sa report na nakuha niya. Break na kami. Last year lang. Ang bagal naman pala ng ex-boyfriend mo eh. Dapat lang nahiwalayin mo siya. Ako ang ayaw pumayag na makipagsiping sa kanya. Kaya siya nakipag-break. Bakit sa akin pumayag ka? May tono ng pang-aasar na tanong iyon ni Walter. Hindi ba't pinilit mo ko? Parang bata muling na tantrums si Ingrid kaya napaisip ang binata. Talagang ngang napakalayo nito sa fiancé na si Andrea na tulad niya ay seryoso sa lahat ng bagay. O di ba natahimik ka? Kasi guilty ka. Wikang muli ng dalaga kaya bumalik sa ulirat si Walter at nagsalita. Bakit? Di mo rin naman ako pinigilan. Ibig sabihin inasarpan ka rin. Agad na mulang pisngin ni Ingrid dahil sa pang-aasar na iyon ng binata. Hindi rin malaman ni Walter ang dahilan kung bakit ba nagagawa niyang patulan iyon. Gayong wala sa karakter niya ang ganong ugali. Pala ka nga sa buhay mo. Uwi na ako. Mag-seatbelt ka na at ihatid na kita. Kinaumagahan ay panay ang lingon ni Ingrid sa pinto. Nag-aalalang muling magpakita ang weirdong lalaki na si Walter. Na hindi rin naman siya binigo at pumasok sa shop kinahapunan. Ano ba kalokohan to ha, Walter? Oras pa ng trabaho ko. Huwag mo kong iniistorbo dyan. Babayaran ko ng doble ang araw mo ngayon. Basta sumama ka sa akin. Grabe ka naman ma-in love. Ngayon lang ako nakakilala ng lalaking tulad mo ah. Gusto sanang matawa ni Walter sa pahayag na iyon ni Ingrid. Kahapon pa niya napansin na sa kabila ng ugali niyang seryoso ay hindi niya talaga maiwasang matawa sa mga reaksyong ipinapakita nito. Subalit, pilit niya itong nilalabanan at isinasantabi. Sapagkat para sa kanya, ang pangungulit niyang iyon sa dalaga ay para lang sa alaala ni Andrea. Sabi mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Nasa tagpo silang ganon nang lumandas o lumabas ang katrabaho ni Ingrid na si Rose at agad rin namang pumayag sa paalam ni Walter at sinabi pang siya ang bahalang magdahilan sa kanilang amo. Alam mo Walter, ang lala mo talaga. Wala akong masabi. Pailing-iling na wika ng dalaga habang sila ay naglalakad patungo sa kotse nito. Magsasalita pa lamang sana si Ingrid pag-upo nila sa loob pero parang isang gutom na leon si Walter at agad sumunggab sa dalaga. Mabilis itong inangkin ang mga labi ni Ingrid at walang labas o habas na hinalikan ito ng marubdob. Sandali. Muling nanlaban ng dalaga at itinulak si Walter. Hingal namang lumayo ang binata. Bakas ang pagkabitin nito. Palagi bang ganito? Bigla mo na lang ako susunggaman. Anong tingin mo sa akin? Askal na pwede mong tirahin kahit saan at kailan mo gustuin? Hindi maitago ni Walter ang mga ngiti sa labi dahil sa sinabing iyon ni Ingrid. Bahagya siyang natawa at sumandal sa upuan ng kotse bago nagsalita habang nakatitig sa dalaga. Kasalanan mo.
Nakakakit kasi yung mga labi mo. Automatic na namula ulit ang pisngi ng dalaga. Hindi niya maiwasang kiligin sa tuwing ganon ang mga litanya ng binata. Ang sabi mo ay na love at first sight ka sa akin. Oo nga. Ilang beses mo bang itatanong yan? Kung ganon, bakit hindi mo ko ligawan ng maayos? Ligawan? Natatawang pag-uulit ng binata kaya ngumuso si Ingrid. Syempre naman, ligawan mo muna ako at maghintay kang sagutin kita. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, gusto mo pa talaga magpuligaw? Ikaw tong masyadong mainit, no? Gusto ko makilala ka muna at makilala mo rin ako. Paliwanag ni Ingrid, kaya nanatiling tahimik si Walter at nakatitig lang sa dalaga habang nag-iisip. Iniisip ba niyang lugi pa siya sa akin? Isa lang naman siya gamak na probinsyana. Walang-wala ako para sa mundong kinagalawan ko. Kung hindi lang niya kawig si Andrea, ay hindi ko siya pag-aaksaya ng panahon. Paimportanteng babae. Puri mo lang naman ang gusto ko at paligayahin ako. Pero sige, sasakyan na lang kita ngayon hanggang sa makuha ko ang puso mo. Nabasag ang malalim na pag-iisip ng binata nang hawakan ng dalaga ang hita niya. Hoy, Walter, nakikinig ka ba sa akin? Inis na tanong nito dahil kanina pa pala ito nagsasalita. Ano ba yun? Gusto ko nga ligawan mo muna ako. Hindi ako papayag na basta ka nalang makascore sa akin, oh. Ikaw ang unang lalaking aangkin sa pagkababae ko kaya respetuhin mo naman ako. Seryosong napatingin si Walter sa dalaga sapagkat may punto nga naman ito. Oo nga't ang dahilan niya ay para maalalang muli si Andrea pero hindi rin biro na siya ang makakauna rito. O sige, saan mo gusto pumunta para makipag-date tayo? Ngayon agad? Bakit naman kailangan pang patagalin? May plano ka bang pahirapan ako? Paano ko sabihin ko sa'yo gusto kong pumunta ng Palawan? Gusto ko makapunta sa beach, mag-snorkeling, mag-swimming, magdamag. Yun lang ba? Sige, mamili tayo ng mga gagamitin para sa isang linggong bakasyon sa Palawan. Ano ka ba, nagbibiro lang ako, Walter? Wala na ba yan? Tara na. Mabilis ang naging kaganapan na sa isang iglap lang ay magkatabi ang dalawa sa eroplano patungong Palawan. Nakapikit si Walter kaya maingat na hinaplos ni Ingrid ang mukha nito hanggang sa labing makailang ulit na siyang nahalikan. Dahan-dahang nagmulat na ang mga mata ng binata kaya napaatras ang dalaga. Hinawakan naman nito ang braso niya. Saan kung higit pa dyan? Ang gagawin mo sa bakasyon to? Paglapag nila ng airport ay isang mamahaling sasakyan ang sumundo sa kanila at inihatid sa isang exclusive na hotel. Grabe, ang ganda rito. Ganito ba talaga kayaman, Walter? Bakit mo naman natanong? Para ka kasing fairy godmother. Ay, godfather pala. Ano? Natatawang wika ng binata. Sa isang pitik lang ng daliri mo, voila! Nandito na agad ako sa Palawan. Tapos tignan mo tong mga pinamili natin. Lahat branded. Para kang may unlimited funds eh. At nag-enjoy ka naman? Syempre naman. Ngayon ko lang naranasan to sa buong buhay ko. Pero nakakatakot pa rin kasi alam kong ang kapalit nito ay puri ko. Bakit ka natatakot? May ginawa ba ako sa'yo na nasaktan ka? Wala ba? Hindi ba't nakakatakot yung ginawa mo sa harapan ko? Hindi talaga mawari ni Walter ang kakaibang dating sa kanya ng mga biro ni Ingrid. Marahil ay 1 taon siyang nagluksa sa pagkamatay ni Andrea. Pero napagtanto niyang bago pa iyon nangyari ay hindi pa talaga niya nagawang tumawa ng katulad ng mga nakaraang araw kasama ang dalaga. At ano naman dun? Di yung paglalaro mo niyan sa harapan mo. Ngumuso si Ingrid sa ibabang bahagi ni Walter kaya tuluyang tumawa ng malakas ang binata. Di ba exciting yun? Kakilabot. Sad ng dalaga kaya patuloy sa pagtawang binata. Subalit huminto rin ito at muling nagseryoso. Di kita pipilitin ko ayaw mo. Di ako mag-enjoy ng ganun. At talagang kailangan mag-enjoy rin ako? Siyempre naman. Ginaya ni Walter ang sagot ng dalaga. Kani-kanina lang kaya napangiti ito na labas ang dimple. Na siya naman muling nagwaksi sa utak ng binata na hindi ito si Andrea. Kaya tumayo na ito at nagpunta sa banyo. Magpahinga ka na. Mamayang gabi lalabas tayo. Alam ni Walter na mali ang gagawin niyang paggamit kay Ingrid ngunit handa siyang ibigay ang lahat dito bilang kapalit. At wala ngang sandaling hindi na-amaze si Ingrid sa lahat ng puntahan nila. Nariyan ang may fire dance at ball fire sa gabi. Maging ang magdamag na sayawan at kantahan sa isang bar. Lahat yun ay ipinarana sa kanya ng binata. Kinabukasan ay sumakay naman sila sa yate para mag-island hopping. Nag-snorkeling rin sila tulad ng gusto ni Ingrid. Si Walter naman ay muling naakit sa perpektong hubog ng dalaga na nakatupis lang noon.
Talagang sinusubukan ng ganyang pagkalalaki sa tuwing madidikit ito sa katawan ng dalaga. Lalo tuloy siyang nasabik na makasama ito sa kama. Walter, tingnan mo! Tuwang-tuwang lumapit si Ingrid sa binata na parang nakakita ng kayamanan samantalang rainbow lang pala ito. Mag-wish ka, bilis! Wika pa nito kaya natawa ang binata. Hindi ko kailangan yan. Ano ka ba? Totoo yun! Simpleng humarap si Walter kay Ingrid at sumandal sa bakal ng deck habang may hawak na baso ng alak sa isang kamay. Hinawakan niya ang buhok ng dalaga at nilaro ito. Ikaw lang makakatupad ng wish ko. Gusto ko bumalik tayo ng Maynila na magkasintahan na. Namumungay pa ang mga mata nito kaya naman bumigay na rin si Ingrid at lumapit dito. Kung ganun ay, tinutupad ko na ang wish mo, Walter. Dahil doon ay mabilis na hinalikan ni Walter ang dalaga. Sa wakas ay makukuha na niya ang ninanais. Agad silang bumalik sa hotel kinagabihan. Ito ang kanilang pang-apat na araw kaya ayaw nitong mag-aksaya ng panahon. Sa bilis ng mga pangyayari ay natagpuan na lamang ni Ingrid ang sarili sa ilalim ni Walter na bakas ang pananabik sa mga mata nito. Matapos halikahan ng bawat parte ng kaniyang katawan maging ang kanyang pagkababae ay agad na itong inangkin ng buo. Nakapwesto ito na para bang sasabak sa matinding gera. Walter, natatakot ako. Wika ni Ingrid kaya hinalikan muna ng binata ang noo nito. Gusto ko bumilang ka. Na 1 hanggang 3, Ingrid. Utos ni Walter habang nakaibabaw sa dalaga. Tumango naman si Ingrid at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Agad na inangkin ni Walter ang dalaga pagbigkas nito ng 3 na halos magpasigaw dito. Sinundan niya ito ng paghalik sa labi at saglit na huminto upang hayaan si Ingrid na maging pamilyar dito. Ayos ka lang. Sabi mo sa akin kung masakit at hihinto ko. Wika ng binata kaya tumango ang dalaga. Subalit naging mapusok si Walter at walang sinayang na sandali. Para bang siya ay hinahabol dahil sa walang habas nitong pagindayog. Hindi rin naman tumigil si Ingrid sa paghahalinghing at ungol. Senyales na maging ito ay nasarapan na rin sa kanilang ginagawa. Hindi na malaman ni Walter kung makailang ulit niyang naangkin ng dalaga. Sadyang ipinadanas niya dito ang kakaibang pakikipagtalik. Ngunit maging siya ay talagang naligayahan ng gusto. Wala siyang naalalang naging ganun ka-wild ang pagtatalik nila ni Andrea. Makadalawang round lang kasi sila noon at hindi na kaya ng fiancé at nire-respeto niya ito. Kaya maging siya ay first time na satisfied ng ganun. Agad na nakatulog si Ingrid dahil sa mainit at nakakapagod na pagsisiping nila ni Walter. Kaya nilisan niya ang binata at sinuotan ng damit bago nahiga sa tabi nito. Akin ka lang. Di na ako papayag na mawala ka sa tabi ko. Matapos mangyari ang unang gabi ay para bang naging libangan ni Walter ang pakikipagtalik kay Ingrid. Halos gabi-gabi niya itong dinadala sa hotel upang angkinin ng sa magdamag. Hanggang sa nagpasya silang ibili ito ng isang unit sa condominium. Mula ngayon, dito ka natitira, Ingrid. Huminto ka na rin sa pagtatrabaho. Nabibitin ako kapag nakakatulog ka kagad. Nakakainis. At bakit naman kita susunurin? Hindi pa naman kita asawa. Magkasintahan pa lang tayo, Walter. Isa pa, paano ko naman matutustusan ang pag-aaral ko kung hihinto ko sa pagtatrabaho? Ako nang bahala magpaaral sa'yo. At magsasama na tayo sa bahay ko. Ito ang credit card ko. Gamitin mo para bumili ng mga gamit natin. Pati itong personal mong ATM. Ako nang bahala maglagay ng allowance mo. At malaya kang bilhin lahat ng gusto mo. Pahayag ng binata, kaya umupo sa tabi ng kasintahan. Boyfriend ba talaga ang papel mo sa buhay ko o sugar daddy? Ano? Hindi inaasahan ni Walter ang birong iyon ni Ingrid, kaya sumilay ang ngiti sa labi niya. Una, bumili ka nitong kondo para sa atin. Tapos, pahihintuin mo ko sa trabaho at pag-aaralin? At hindi pa yun. Ibibigay mo tong credit card at ATM sa akin pang gastos ko. Hindi ba sugar daddy lang ang gagawa ng ganun? Sa bata kong to, at gwapo. Sa tingin mo, ay ganun ako, Ingrid? Laking gulat ni Walter nang biglang kumandong si Ingrid sa hita niya na para bang nangaakit. Kung hindi ka sugar daddy at talagang ginagawa mo to dahil mahal mo ko, bakit hindi pa tayo magpakasal? Pag ginawa ko ba yun, ay papayag ka ng tumira kasama ko. Sino naman ako para umayaw sa gusto ng kasintahan ko? Lalo pang naging malikot ang mga kamay ni Ingrid na inalis isa-isa ang botones ng polo ng binata.
Buhat pa nang sila ay naging magkasintahan, mabilis talagang magising ang alaga ni Walter sa tuwing nagdidikit kay Ingrid. Sadyang nababaliw siya sa tuwing nasa ganoon silang sitwasyon. Para bang hinahanap na ng katawan niya ang pagniniig nila ni Ingrid. Ngunit sumasagi pa rin sa utak ni Walter na ang dahilan ng lahat ng ito ay upang hindi mabura sa alaala niya ang yumaong kasintahan na si Andrea. Noong una ay madalas niyang isiksik sa isipan na ito ang kanyang katalik sa gabi. Subalit sadyang kakaiba si Ingrid na agad rin itong nawawala at pangalan nito ang kanyang sinasambit habang naliligayahan. Para naman kay Ingrid ay tuluyan nang nahulog ang loob niya kay Walter. Oo nga't alam niyang malaki ang pagkakaiba nilang dalawa subalit hindi na niya napigilan ng sarili na mahalin ito. Lalo na kapag nakikita niya ang malungkot na mata nito na nawawala sa tuwing sila ay nagsisiping at ramdam niya ang kakaibang kaligayahan sa ngiti nito. Maging ang pagsambit nito sa kaniyang pangalan na para bang isang lullaby sa kanyang tenga. At ang kasal na hinihingi niya ay upang hindi siya iwan nito kapag dumating ang araw na magsawa na ito sa kanilang ginagawa. Kinabukasan ay nagtaka si Ingrid nang iabot ni Walter ang isang box matapos silang magtalik sa kama. Buksan mo. Para malaman mo kung ano yan. Nalaki ang mga mata ni Ingrid nang makita ang maliit na singsing na may kumikinang na diamante. Kinuha ni Walter ang singsing at isinuot ito sa kasintahan. Marry me, Ingrid. Kung ang iba ay patanong ang pagbigas na iyon, si Walter naman ay pautos ito. Kaya natawa si Ingrid. Parang no choice naman ako sa pahayag mong yan. Akala ko ba gusto mo magpakasal tayo? Oo na nga babe, ikaw na talaga. Si Ingrid muli ang siyang lumapit sa binata upang ito ay halikan ng sobrang tamis. Mahal kita Walter. Mahal na mahal kita. Ito ang kauna-unahang beses na narinig ni Walter ang mga katagang iyon sa dalaga. At ramdam niyang taos sa puso ang pagkakabigas nito. Agad tuloy nalito ang utak niya. Wala kasi iyon sa plano at kahit na minsan ay hindi sumagi sa isip na niya, mamahalin siya ng totoo ni Ingrid. Dahil sa pagtahimik ni Walter ay inakala ni Ingrid na pareha sila ng nararamdaman. Hindi nga lang love at first sight ang sa kanya sapagkat inabot pa ng 2 buwan bago niya ito na-realize. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan na relasyon nila Walter at Ingrid bilang magkasintahan. At sa mga panahong iyon ay hindi man lang nila nagawang ipakilala ang isa't isa sa bawat pamilya. Babe, birthday ng papa ko. Uwi ako this weekend. Sama ka? Para ipakilala na kita. Paglalambing ni Ingrid habang sila ay nasa kama. May importante ako meeting. Bumili ka na lang ng regalo para sa ating dalawa. Next month, fiesta naman sa amin. Pwede ka na ba noon? Singit mo sa schedule mo. Gusto ko na kasing makilala ka ng pamilya ko. Pamimilit ng dalaga ngunit wala sa mood si Walter at sa kauna-unahang pagkakataon ay nataasan niya ng boses ang kasintahan. Pwede ba huwag ka na makulit? Sinabi lang hindi nga ako pwede. Pero Walter, gusto ko lang ipakilala sa kanila ang mapapangasawa ko. Di pakita mo ang singsing na yan. Hindi po ba sapat na katibayan ng engagement ring na suit mo? Patuloy na nagtaas ng boses si Walter kaya napaluha si Ingrid. 4 na buwan ko nang suot ang singsing na to. Pero hindi ko naman natin napag-usapan kung kailan tayo magpapakasal. Bakit ba napakarami mong hinihiling? Nakakapagod ka na, Ingrid. Natigilan ng dalaga sa sinabing iyon ng kasintahan at tuluyang pumatak ang mga luha. Ito na ba ang kinakatakot niyang nagsawa na sa kanya si Walter? Sa pag-aalaalang biglang bigkasin ng nobyo ang pakikipaghiwalay ay nagpakumbaba siya agad. Sorry, pasensya ka na. Hindi na mauulit. Mabilis na rin siyang tumalikod at nagpunta sa banyo. Napaupo si Walter na desperado rin. Galing kasi siya sa pakikipagtalo sa ama na alam na ang ginagawa niyang pakikipagrelasyon sa isang ordinaryong babae. Tulad niya noon ay pinaimbestigahan rin ng mga ama ang background ni Ingrid. Maging ang ginagawa nitong pagpapaaral at pagbigay sa lahat ng kailangan ng dalaga. Isang mainit na sermon ang natanggap niya mula rito. Napakabata mo naman maging sugar daddy, Walter. Anong ginawa sa'yo ng babae yan para gatasan ka ng ganyan? Sigaw ng ama. Lumapit naman ang ina upang mahinahong kausapin rin ng anak. Walter, iho. Alam ko masakit ang nangyari kay Andrea noon. Pero hindi sapat na gawin mo yan dahil lang sa kahawig niya ang yumao mong nobya. Saan ng ina nito, pero sumabat muli ang ama nito. Ano ka mukha? Napakalayo na babae yan kay Andrea. Talagang nabulag lang ang batang yan para pumulot ng basura sa kalye. Tama na.
Sigaw ni Walter, kaya natigilan ng mag-asawa. Totoo man lahat ng sinabi ng ama ay nakaramdam pa rin siya ng galit dahil sa panghahamak nito kay Ingrid. Sa galit rin ng ama ay tumayo ito at muling nagsalita. Iwanan mo babaeng yan. O tatanggalan kita ng karapatan sa lahat ng kayamanan ko. Pagbabanta nito bago umalis. Nanatili naman ang ina at hinawakan pa ang kamay ng binata. Walter anak, ang totoo ay masaya kung nakahanap ka ng bagong pag-ibig. Sa wakas ay nakalimutan mo na rin si Andrea. Hindi ko siya nakalimutan, ma'am. Tama si dad. Kawig lang ni Ingrid at kailanman ay hindi niya mapapalitan sa puso ko si Andrea. Matigas na sagot ng binata ngunit alam ng ina nito na may nararamdaman na ang anak niya kay Ingrid base na rin sa naging reaksyon nito kanina lang. May nahon pa rin ang ina at muling nagsalita. Kung ganoon, ay hayaan mong makilala ko siya. Gusto kong pasalamatan siya dahil nakita kong maging masaya muli ang aking unika iho. Tumango si Walter bago ito umalis at bumalik sa kondong tinitirhan nila ni Ingrid. Dahil doon kaya ganoon ang kinikilos niya sa kasintahan. Nang mga sumunod na araw ay pinilit ni Ingrid na baliwalain ang nangyayaring iyon sa kanila ni Walter. Kinalimutan na niya ito at inisip na marahil ay pagod lamang ang kasintahan. Maging ang binata ay hindi na muling nagbanggit ng tungkol doon. Normal na inihatid niya si Ingrid sa terminal pauwi sa probinsya. Isang linggo lang ako doon, babe. May mga tinabi akong pagkain sa ref. Ready to eat na yon. Microwave mo na lang ha. Huwag ka magpapakagutom. Bili ni Ingrid bago buksan ang pinto ng kotse. Tumango si Walter bilang sagot. Animoy eksena sa pelikula na kumuway pa ang dalaga bago ito tuluyang sumakay ng bus. Hindi naman malaman ni Walter ang pangambang bigla niyang naramdaman ng mga sandaling iyon. Para kasing ang paalam ni Ingrid ay wala nang balikan. Na siya na nga ang nagpakatotoo dahil ang isang linggong sinabi nito ay umabot ng 2 linggo. Ang huling sinabi nito sa cellphone ay nais pang makasama ang pamilya kaya hinayaan lang niya. Ngunit nang umabot na ito ng 1 buwan ay hindi na nakatiis pa si Walter at ito mismo ang nagsundo sa dalaga. Walter? Laking gulat ni Ingrid habang nagpapakain ng mga manok ay huminto ang sasakyan nito sa harap ng bakuran nila. Hanggang kailan mo ko pag-aantayin sa pagbalik mo? Seryosong wika nito. Siya namang paglabas ng ina ni Ingrid. Aba, sino itong naligaw na artista sa bahay natin, anak? Takang tanong ng ina. Halos iisa ang naging reaksyon ng buong pamilya at kamag-anak ni Ingrid nang ipakilala na niya si Walter. Isa na rito ang lola niya na manghang-mangha sa binata. Naku po, Ingrid, napakaswerte mong nabingwit ang napakagwapong binata na ito. Aba iho, seryoso ka ba talaga dito sa apo ko? Hindi napigilan ni Walter ang matawa at sumagot ng may buong paggalang. Opo, mahal na mahal ko po apo niyo. Pahayag niya na maging si Ingrid ay nagulat. Iyon kasi ang kauna-unahang beses na narinig niyang binigkas iyon ng nobyo. La, wag niyo hong takutin ang nobyo ko. Baka takbuhan nilang ako nito bigla. Di ba't ikaw ang siyang tumakbo sa akin? May laman ng birong iyon ni Walter kaya napangiti si Ingrid. Payak ang pamumuhay ng pamilya ni Ingrid. Malayong-malayo sa mundong ginagalawan ni Walter. Oo nga't may malawak rin itong lupain ng sakahan subalit kakapiranggot pa rin ito kumpara sa kayaman ng pag-aari ng pamilya niya. Walter, mahigpit na niyakap ng dalaga ang kasintahan habang malayo ang tingin nito sa sakahan at nagkakape. Sariwang hangin dito. Kaya naman pala lakas ng stamina mo. Ano naman kinalaman nun? Kapag nagsisiping tayo, kaya-kaya mo ako sabayan. Sira ulo. Mabilis na tinakpan ni Ingrid ang bibig nito at lumingon sa likod. Nag-aalalang baka may makarinig sa sinabi nito. Isang malakas na tawa ang binitawan ni Walter na ikinagulat muli ng kasintahan nito. Matalino ka talaga, Ingrid. Dahil sa hindi kita mapagbigyan na samahan dito, ay hindi mo ako binalikan. Seryosong pahayag ni Walter bakas ang lungkot sa mga mata nito. Hindi yun ang intention ko, Walter. Gusto lang nila na manatili ako hanggang fiesta. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-text ako sa'yo ah. Hindi na natuloy ni Ingrid ang sasabihin dahil hinila na siya ng binata upang mahigpit itong yakapin. Sige, manatili tayo dito. Hanggang sa fiesta tulad ng gusto mo, Ingrid. Talaga babe? Tumango naman si Walter at ngumiti sabay halik sa kasintahan. Salamat Walter, mahal ko. Ginawa lahat ni Walter upang makibagay at pakisamahan ang pamumuhay ng pamilya ni Ingrid. Nariyang sumama siya sa bukid upang tumulong sa pagtatanim.
maging sa ilog upang maligo at manghuli ng isda. Payapang-payapa ang lugar na iyon para sa binata. Simple ngunit sadyang malayo sa mabilis sa namundong ginagalawan niya. Hindi rin naman nagtagal ay sumapit na rin ang pagbalik ng magkasintahan sa Maynila at dooy napagpasyahan ni Walter na ipakilala na rin si Ingrid sa mga magulang nito. Seryoso ka ba, babe? Nakangiting lumingon ang binata habang sila ay nagbibihis. Di ba't kinukulit mo rin ako? Naipakilala na kita sa pamilya ko. Ayoko maging dahilan mo rin yun para iwan mo ulit ako. Pero sinabi ko naman sa'yo, hindi yun ang intensyon ko. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Walter? Pagpoprotesta ng dalaga kaya natawa na lamang ang nobyo nito. Kapag ikaw nagbibiro, sinasakyan ko. Pero kapag ako masyado kang seryoso, Hinila ni Walter ang kasintahan at pinisil pa ang ilong nito. tara na, nag-aantay na sila mom and dad. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ni Ingrid dahil sa wakas ay ipapakilala na rin siya ni Walter sa pamilya nito. Umaasa siyang mapag-uusapan na rin ang tungkol sa araw ng kanilang kasal. Ramdam na rin niya na buhat nang bumalik sila mula sa probinsya ay nagbago ang pagtrato sa kanya ng nobyo. Mas naging malambing ito at ang malungkot na mata ay naglaho na rin. Palagi na rin kasi itong nakangiti at siyang nauuna nang magbiro sa kanilang dalawa. Suot ang eleganteng damit na binili ni Walter ay nagmistulang isang sopestikadang babae sa Ingrid. Animoy miyembro ito ng isang mayamang pamilya. Naging isang malaking pagdiriwang ang araw na iyon dahil sa dami ng bisitang inibita ng mag-asawa. Noong una ay nagtaka pa si Walter sapagkat ang sabi lamang niya ay simpleng dinner nilang apat sa hotel. Relax ka lang, babe. Pag kinabahan ka, ay pisilin mo lang ang kamay ko para ako ang sasagot. Bili ng binata dahil natigilan si Ingrid sa entrance pa lang. Napakapit tuloy ang dalaga sa bisig nito. Salamat, babe. Maging ang masuyong tawanan nila ay nakasanayan na rin. Pawang ang mga matatamis na ngitian at tinginan ay sumasalamin sa kanilang wagas na pag-iibigan. Magiliw na tinanggap ng ina ni Walter ang dalaga ngunit ang ama nito ay katulad rin noong una na mabagsik ang tingin. Wala tuloy magawa si Ingrid kundi ang yumuko sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Hanggang sa magkaroon ng ama ni Walter ng pagkakataon na makausap si Ingrid ng sarilinan. Sumunod ka sa akin at may papakita ko sa'yo. Pautos na wika nito kaya tumango ang dalaga at sumunod. Nagpunta sila sa isang opisina. Pareha silang nakatayo nang magkaharapan sa isang mesa. Hindi rin nagtagal ay nagsalita na rin ng matanda. Gusto mo bang malaman ang dahilan kung bakit baliw na baliw sa iyong anak ko? Sarkastikong panimula nito. Mahal po ako ni Walter at nais po niya akong pakasalan. Pilit na sumagot si Ingrid ngunit agad itong sumabat. At naniwala ka talagang ang isang katulad mong hampas lupa ay magugustuhan ng aking uniko iho. Ang CEO ng Domingo Enterprise ay isa sa pinakamayamang negosyante dito sa bansa. Halos manlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig kaya nagpatuloy muli ang ama ni Walter. At paano nga naman malalaman niyo na isang hampas lupang tulad mo na sa bundok lumaki? Tiyak na ang pagsikat at paglubog lang ng araw ang pinagkakamalahan niya doon. Panghamak pa nito kaya sumagot na rin si Ingrid. Ilang beses ko pong tinanong si Walter tungkol sa pamilya niya ngunit wala naman siyang nabanggit. Nahinto ulit si Ingrid dahil sumabat na naman ito. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala namang pakialam ang anak ko sa'yo. Ang tanging gusto lang niya ay ang mukha mo dahil nag-iisa kang rason. Nagpagbubunyag nito na lalong ikinagulat ng dalaga. Hinila ng ama ni Walter ang drawer at kinuha ang picture frame na may larawan ni Walter at ng yumaong kasintahan na parehas masayang nakangiti. Inilapag niya iyan sa harapan ni Ingrid kaya hinawakan nito ng dalaga at pinagmasdan. Tiyak ngang sa unang tingin ay hawig niya ang babaeng nasa harapan. Habang nakatitig si Ingrid sa picture ay muling nagsalita ang ama ni Walter. Kawig mo lang yung maong fiancé niya. Kaya ka pinagkaksayahan ng panahon ng anak ko. Para bang sinampal si Ingrid ng sobrang lakas sa nalaman. Napakasakit sa puso niya, napakiramdam niya ay sasabog. Subalit, hindi pa rin nakontento ang ama ni Walter at kumuha pa ito ng bugkos ng pera at inihagi sa harapan ng dalaga. Mabuti pa ay kunin mo ang perang yan at magpakalayo-layo. Huwag mong pangarapin na maging miyembro ng pamilya ko dahil hindi yun mangyayari. Ang matanda naman ang siyang natigilan dahil biglang nagtatakbo si Ingrid palabas ng kwarto. Walter! Walter!
Malakas na tawag ni Ingrid kaya halos mapalingon ng lahat. Dali-daling lumapit si Walter at hinawakan ang kasintahan. Ingrid, bakit? Ano problema? Nag-aalalang tanong nito ngunit sa itsura ng dalaga ay alam niyang may hindi magandang nangyari. Nakasunod rin naman agad ang ama niya at naabutan ng tagpong iyon. Subalit minabuti nitong manahimik at manood lang. Kaya pala ganun ka interesado sa akin noong una tayong magkita. Kaya pala ganun ka kadesperadong makasama ako. Ninginginig ang boses ni Ingrid ngunit pilit niyang nilalabanan ng maiyak upang masabi ang lahat ng saloobin. Ingrid, please. Hinawakan ni Walter ang braso ng dalaga subalit agad niya itong winasiwas. Hayop ka! Ginawa mo lang akong parausan. Ginamit mo lang pala ako. Ang katawan ko para maalala ang babaeng yon. Tuluyan ng dumulo ang mga luha sa mata ni Ingrid habang si Walter ay nalaki ang mga mata sa pagkagulat. Sumisiping ka sa akin pero ibang babae ang nasa isip mo. Ang kapal na mukha mo. Kaya mo pala binibigay sa akin ang lahat bilang kapalit. Bilang kapayaran. Ingrid, hindi totoo yan. At ano ang totoo? Ha? Ang totoo, wala ka planong pakasalan ako. Habang buhay mo kong gagamitin para sa alaala ng babaeng yon. Hayop ka. Hayop ka. Nananahimik ako. May sarili akong pangarap. Pero pinili kita. Dahil akala ko mahal mo ako. Akala ko totoo ang lahat. Love at first sight? Sira ulo! Ingrid, please. Ayaw mo ako magpaliwanag. Pilit na lumalapit si Walter ngunit baka sa mukha ni Ingrid ang labis na pagkabigo. Ang mga mata nitong puno ng sigla ay napalitan ng mga luhang bakas ang puot. Dahil lang sa mukhang to. Kaya mo ko kinukulit, hindi ba? Galit na wika ni Ingrid na agad nagpunta sa lamesa upang kuhain ng kutsilyo. Lahat na naroon at nakikiosyoso ay nagulantang sa ginawang iyon ng dalaga. Maging ang ama ni Walter ay parang batong na estatwa lalo na nang itapat ni Ingrid ang kutsilyo sa kanyang mukha. Ingrid, tama na. Bitawan mo yan. Lalapitan na sana ni Walter ang dalaga upang agawin nito ngunit mabilis na hiniwa ni Ingrid ang pisngi niya. Lahat ay nangilabot sa nasaksihan. Ang ina ni Walter na kararating lang mula sa bulwagan halos matumba nang makita ito. Mabuti na lang at naalalayan nito ng asawa. Mula ngayon, ay hindi mo na makikita sa akin ang mukhang yun. Kaya layuan mo na ako. Duguan ang mukha ni Ingrid habang ito ay nagsasalita at pagkatapos ay hinubad ang singsing at inihagis kay Walter. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo! Malungkot na pahayag ng dalaga at naglakad patungo sa pintuan. Patungo sa kawalan dahil sa katotohanan na kanyang nalaman habang walang tigil ang pag-iyak. Si Walter, nagulat pa rin sa pangyayari ay nabaling ang tingin sa ama at ito ang kinumpronta. Sinabi niyo sa kanya. Ang tungkol kay Andrea, Dad. Sigaw nito, kaya na patango ang ama na hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ng babaeng buong akala niya ay pera lang ang habol sa anak. Mabilis na nagtatakbo si Walter upang habulin si Ingrid hanggang sa umabot na siya sa kalsada at doon nakita ang dalaga na patawid. Ingrid! Dahan-dahan itong lumingon at huminto sa gitna ng kalsada. Subalit, may mabilis na sasakyan parating na hindi alintana ng dalaga. Para bang time machine na nagbalik si Walter sa panahon na naaksidente ang fiancé na si Andrea. Ngunit na mga sandaling iyon ay wala siya upang iligtas ito. Hindi tulad ng kasalukuyan na nasa harapan lamang niya si Ingrid. Ingrid! Halos dumoble ang bilis ni Walter upang maablot ng ang kasintahan at itulak ito palayo sa sasakyan. Walter! Natumba si Ingrid habang si Walter ay bahagyang natamaan ng kotse sapagkat agad ring napreno ang driver. Takot na napatras si Ingrid habang papalapit ang binata na paika-ika. Ingrid, nasakta ka ba? Lumapit ang driver na lumabas rin agad ng sasakyan. Ayos na ba kayo? Oh, duguan ang mukha mo. Mabuti pa idali na kayo sa ospital. Sad nito, kaya hinawakan ni Walter ang kamay ng dalaga. Ingrid, tara na. Pumunta tayo ng ospital pa kayo usap. Tahimik na sumunod si Ingrid at sumakay sila sa kotse ng nakabangga.
Magkatabing naupo ang dalawa sa likod at ramdam ng dalaga ang panginginig ng kamay ni Walter habang nakakapit pa ito sa kanya. Subalit, malinaw pa rin sa isipan niya na ang mahigit 1 taon nilang pagsasama ay kasinungalingan lamang. Sapagkat ang pag-ibig na inaakala niyang wagas sa tapat ay hindi pala para sa kanya kundi para kay Andrea, ang yumaong fiancé ni Walter. Nagkaroon ng kaunting galo sa braso at binti si Walter habang si Ingrid ay hindi naman nasaktan. Tanging ang sugat sa mukha nito ang ginamot. Ngunit, nagpumilit pa rin si Walter at nai-admit ang dalaga para masuri pa ito ng husto. Bayaran mo na ang bill. Tutal, marami ka naman pera para makauwi na ako. Masungit na wika ng dalaga sa kauna-unahang pagkakataon. Noon lang nakita ni Walter ang mabagsik nitong mukha. Ingrid, Hahawakan sana ni Walter si Ingrid nang tabigin ito ng dalaga. Siya rin namang pagpasok ng mga magulang ni Walter. Huwag mo kong hawakan. Hindi kita kilala. Kaya umalis ka na dito. Galit na pahayag niya nang maging ang mga bagong dating ay nagulat. Lumapit ang ina ni Walter sa dalaga. Iya, kamusta ka? Pasensya ka na sa mga nangyari. Alam ko nabigla ka. Pasensya na rin po kayo. Pero pagod na po ako. Ang sabi ng doktor ay kailangan ko na magpahinga. Kaya kung maaari lang po ay iwanan niyo na po ako na mag-isa. Naging magalang ang pagsagot ni Ingrid sa matanda ngunit nakayoko ito na nagpapahiwatig na ayaw na niyang makipag-usap. Kaya ngumiti na ang matanda at muling nagsalita. Kung gayon ay magpahinga ka na iha, maayos rin ang lahat. Bika pa nito kaya bigla na lang tumulo ang mga luha ni Ingrid bago ito nahiga sa kama at tumalikod sa mag-anak. Napahagulgol siya dahil sa labis na sakit na nararamdaman. Gusto sanang manatili ni Walter ngunit inakay na ito ng inapalabas. Gulong-gulo ang utak ng binata habang nakaupo sa labas ng kwarto si Ingrid. Hindi niya lubos akalain na sa isang iglap ay mangyayari ang lahat ng bagay na iyon. Ang pagsugat ni Ingrid sa mukha niya maging ang muntik na nitong masagasaan. Nang mga oras na iyon ay hindi na nangingibabaw ang takot sa puso ni Walter. Takot na mangyari rin kay Ingrid ang mga nangyari kay Andrea. At higit sa lahat, ang lungkot sa mga mata ni Ingrid na katulad rin sa kanya noon. Na walang ibang dahilan kundi ang kalokohan niya. Ingrid, Desperadong usal ni Walter sa pangalan ng dalaga. Ramdam niyang iiwan na siya nito. Kaya naman natatakot siyang muling mabuhay sa kalungkutan at pag-iisa. Makalipas ang ilang oras ay tinawag si Walter ng doktor upang kausapin na gagawin o sa gagawin sanang pagsasaayos ng sugat ni Ingrid sa mukha nito ngunit pagbalik niya sa kwarto ng dalaga ay wala na ito. Mabilis na nagtatakbo si Walter sa sasakyan upang pumunta sa kondo na kanilang tinitirhan ngunit hindi niya ito nakita roon. Nakaayos ang lahat kung paano nila ito iniwan. Nagtungo rin ang binata sa kamag-anak na tinutuluyan noon ang dalaga ngunit maging doon ay hindi rin daw nagpakita si Ingrid. Walang tigil si Walter sa paghahanap maging sa terminal ng bus kung saan niya ito inihatid noon. Subalit, wala pa rin ni Anina ni Ingrid. Ingrid, nasa ka ba? Huwag mo kong iwan ng ganito. Panay pa rin ang tawag at text niya sa dalaga subalit nakapatay ang telepono nito. Napagpasyahan ni Walter na lumuwas sa probinsya nila Ingrid kung saan sila nagbabakasyon kumakailan lang. Ngunit, maging ang mga ito ay nagulat sa bigla niyang pagbalik. Lahat ay nag-aalala kung nasaan na ba nagpunta ang dalaga. Ito po ang number ko. Kapag tumawag po siya, umuwi po rito. Paalam niyo po sa akin. Pakiusap. Pagsusumamang wika ni Walter, napumukaw sa puso ng mga magulang ni Ingrid. Ramdam nila ang taos-pusong pagmamahal ng binata sa kanilang anak sa kabila ng pagtatapat nito ng lahat ng nangyari. Noong una ay galit sila nang marinig ang katotohanan. Subalit, habang pinagmamasdan nila ang pagkabalisa ni Walter ay labis na pag-aalala kay Ingrid. Hindi pa man ito aminin sa sarili ang tunay na naramdaman ang mga kilos at reaksyon na kanilang nasisilayan ang siyang nagpapahiwatig nito. Nagpabalik-balik si Walter sa probinsya nila Ingrid sa loob ng halos 8 buwan na palaging may dalang pasalubong para sa buong pamilya. Alam niyang hindi tatanggapin ng mga ito ang pera kaya madalas nagamit, groceries ang bitbit niya. Nag-abot rin siya ng susi para sa machine na pangsaka upang makatulong sa mga ito. Mabilis naman ang naging pagtanggi ng ama ni Ingrid. Ano ka ba, iho? Hindi mo kami kailangan bigyan ng ganyan. Katulad ng sinabi ko sa iyo
Ipapaalam ko sa'yo kung makabalik na dito si Ingrid. Nabanggit po sa akin ni Ingrid na gusto niya makatulong sa inyo. Kaya siya nagsusumikap nung makatapos sa pag-aaral. Pasensya na ulit ako sa nagawa ko. Kaya yung sa ganitong bagay ay makabawi po ako. Sana po hindi niyo tanggayan ang binibigay ko. Nagtinginan ng mag-asawa. Senyales na may inililihim ang mga ito. Ramdam ni Walter na may alam na sila kung nasan si Ingrid subalit ayaw niyang maging mapilit at mapagpakumbaba na lamang. Tutuloy na rin ako agad. Baka po matagalan ang pagbalik ko dito. Dahil pupunta po ako sa ibang bansa at sa Makalawa. Pero hindi po ako titigil sa paghihintay ng tawag niyo. Bahagyang nahinto ang binata at tumingin sa mag-asawa bago muling nagsalita. Pakisabi po kay Ingrid. Maghihintay po ako hanggang sa bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Alagaan po niyo ang sarili niya. Para bang maluluha si Walter at naisa ng bigkasin ang mga katagang matagal na niyang gustong sabihin. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang panahon at nais niya sa harap mismo ng dalaga ito ipahayag. Si Ingrid na nasa likuran ng pintuan ng kwarto ay tahimik na nariyan at naiiyak sa narinig. Hawak ang malaki na niyang tiyan, nagdadalang tao pala ito buhat na umalis sa poder ni Walter at manganganak na sa susunod na buwan. Pinili ni Ingrid ang magtago sa bahay ng lola upang hindi makita ni Walter sa tuwing pupunta ito sa kanilang bahay. Subalit pinayuhan ito na sa magulang na manatili upang may kagapay sa panganganak. At nang marinig ang boses ni Walter ay mabilis na pumasok na kwarto, ramdam niya ang pagsusumamo ni Walter ngunit hindi ganong kadali para sa dalaga na patawarin ito. Mabilis na lumipas ang isang taon buhat nang umalis si Ingrid sa piling ni Walter. Nagsilang siya ng kambal at pinangalanan niya itong Wilbert at Winona. Sunod sa pangalan ni Walter. Alam niyang hindi matatago habang buhay sa binata ang mga anak at sa ganitong paraan ay madali itong makikilala ng dating kasintahan. Habang tinititigan ng mga bata ay napaisip siyang iyon nga lang ba talaga ang dahilan o umaasa pa rin siya na babalik si Walter. At sasabihing mahal siya nito bilang si Ingrid, hindi dahil sa kahawig lamang ng yumaong si Andrea. Sino bang niloko mo, Ingrid? Sira ulo ang taong yun. Plano mo bang magpat-uto uli? Galit na wika niya sa sarili subalit walang tigil ang pagpatak ng luha habang hinahaplos ang sugat sa mukha. Kamukha ka lang na babaeng yun. Ilusyonada. Kalimutan mo na si Walter. Gumising ka na sa panaginip mo. Malungkot na sinampal pa ng bahagya ni Ingrid ang pisngi bago ito humagulgol. Sa kabilang banda ay nagkaroon si Walter ng sakit na anorexia. Halos hindi ito kumakain at madalas magpalipas ng gutom. Alalang-alala tuloy ang ina na umiiyak habang kausap ang anak. Walter, bakit mo ba pinapabayaan ang sarili mo? Hindi tulad ni Andrea, buhay na buhay naman si Ingrid. Kailangan mo lang siyang kausapin at magpaliwanag. Bakit mas malala pa itong ginagawa mo? Ma'am, alam kong kapiling ni Ingrid ang pamilya niya at masaya akong ligtas siya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ipinapaalam yun sa akin. Mukhang kahit sila hindi rin ako mapapatawad sa ginawa ko. Biglang tumulo ang luha sa mata ni Walter habang nakahiga ito sa kama. Pilit na pinalakas naman ng ina ang loob ng anak. Kung gayon ay ako mismo ang pupunta doon anak at makikiusap na puntahan ka ni Ingrid. Sumama ang ama ni Walter sa asawa sa pagpunta sa probinsya upang makausap si Ingrid. Subalit nakinggulat nila nang maabutan ng 2 sanggol na gumagapang sa sahig. Ano pong ginagawa niyo rito? Nagtatakang wika ni Ingrid at mabilis na kinuha ang kambal. Naluha naman ang mag-asawa sa nakita subalit mukhang nalungkot nang mapansing ikinubli ni Ingrid ang mukha ng kambal ng balabal na nakatakip dito. Lumapit ang ina ni Walter at hinawakan ang kamay ng dalaga. Iya, kamukha mo ang sanggol na ito at ang isa namang ito ay kuhang-kuha ang matapang na mukha ni Walter. Bago pa makapagsalita si Ingrid ay dumating rin ang magulang niya. Nagkaroon tuloy ng maayos na usapan ang mga matatanda. Ang ama ni Ingrid ay nagpapahayag ng kaniyang saloobin. Matagal ko nang inuutusan ng mga yan na tawagan si Walter pero matigas talaga itong akin. Kahit na anong pili ko hindi na magawang magpatawad. Wika nito na may tono ng sama ng loob. Pa, sinabi ko naman po sa inyo na hindi na magbabago ang isip ko.
Sabi ni Ingrid, kaya naman ang ama ni Walter ang nagsalita. Pasensya ka na, Iha. Alam kong ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung sana ay hinayaan ko na si Walter ang magsabi sa iyo ng totoo. Nahinto naman ito dahil sumabatri ng asawa. Ano bang sinasabi mo, Warren? Mahal na anak natin si Ingrid. Alam mo yan. Hindi makakapagpagutom ang batang iyon at hahayaang magkasakit siya kung baliwala lang sa kanya si Ingrid. Galit na wika nito. Nagsalita namang muli ang ama ni Ingrid nang may pag-aalala. May sakit si Walter. Bakit ano nangyari sa kanya? Ikinuwento ng mag-asawa ang nangyari sa anak kaya muling nagalit ang ama ni Ingrid. Tignan mo na. Kung kinausap mo na lang sana yung tao, hindi sana hindi ito nangyayari. Bakit ho ba akong sinisisi nyo? Siyang may atraso sa akin pero siya yung pinapanigan nyo. Palibhasay na humaling kayo sa mga bagay na binibigay niya. Nagulat ang lahat nang bigla na lamang sinampal si Ingrid ng ama. Bago ito nangangatal na nagsalita. Hindi mo ba nakita kung paano nagpapahirap ang binatang iyon na makapagbigay ng pamumuhay natin noong narito? Katulong ko siyang nagsakat ng buhat ng mga ani. Kahit na kaunting reklamo ay wala akong narinig kay Walter. Alam ko, nasa kilos ko palang niya na anak mayaman siya. Pero hindi siya nagreklamo o tumanggi sa mga inutos ko. Yun ang tunay na tao, Ingrid. Galit na nagsisigaw ang matanda. Walang sino man ang nagtangkang magsalita kaya nagpatuloy ito. Oo nga't nagkamali siya pero wala ba siya karapatang magbago? Kung ang Diyos nga marunong magpatawad ng katulad mo pa. Ordinaryong babae na pinili ng isang binatang mayaman. Pababayaan ba nun ang sarili kung talagang masamang tao siya at walang konsensya? Kapag may nangyaring masama kay Walter, ay ikaw pa ang magdadala niyan. Tanda mo yan, Ingrid. Napaluha si Ingrid sa mga sinabi ng ama. Inawat na rin kasi ito ng asawa kaya nagkasundo na lamang na hiramin ng kambal na maaaring magpanumbalik ng lakas ni Walter. Labis naman ang pasasalamat ng mga magulang ng binata dahil sa kabutihan ng mga ito. Muli ring humingi ng tawad ang ama ni Walter bago ito umalis kasama ang kambal. Hindi makapaniwala si Walter na sa pagbalik ng mga magulang ay bitbit nito ang kambal na kahit nasa panaginip ay hindi niya iniisip na mabibiyayaan ng anak. Mga anak ko ba talaga sila? Mom, Dad? Masayang tanong ng binata. Oo anak, buntis si Ingrid nung umalis siya. Si Ingrid. Kumusta si Ingrid, ma? Ayos na ba siya? Ang sugat niya, magaling na ba? Bakit di siya sumama? Galit pa rin ba siya sa akin? Ikinuwento ng mag-asawa ang lahat ng nangyari kaya muling nalungkot ang binata. Nais naman itong puntahan ng nangihina ang kanyang katawan. Kaya muling nagpayo ang ina. Magpalakas ka na Walter at ikaw ang sumundo sa kanya doon. Lumipas ang isang linggo ay hindi pa isinasauli kay Ingrid ang kambal. Makailang ulit siyang tumawag sa ina ni Walter ngunit walang sumasagot. Hanggang sa inaisipan niyang alisin sa pagkakablock ang number ng binata at tawagan ito. Kasalukuyan namang natutulog noon si Walter at nagising sa ring ng cellphone. Halos lumaki ang mata niya nang mabasa ang pangalan ni Ingrid sa screen. Ingrid, Asan ang mga anak ko? Ang usapan natin ay 1 linggo lang sila hihiramin. Ibalik mo na sila sa akin. Huwag mo silang lasunin ng magagandang bagay katulad ng ginawa mo sa akin o sa pamilya ko. Nahinto si Ingrid nang marinig ang hikbi ni Walter. nasa ka, Ingrid. Gusto ko na makita. Pakiusap. Kahit sa huling sandali. Gusto ko masilayan ang ngiti mo. Nangilabot ang dalaga sa narinig sapagkat para bang nagpapaalam na si Walter ng mga sandaling iyon. Nanatiling tikom ang bibig niya hanggang sa muling magsalita ang binata. Ikitay kita, Ingrid. Mabilis na pinatay ni Ingrid ang tawag kaya niyakap na lamang ni Walter ang cellphone at patuloy na umiyak. Si Ingrid naman ay agad na nag-impake upang lumuwas ng Maynila. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa pagkikita nilang muli ni Walter ngunit ramdam niyang kailangan niya itong puntahan. Katulad ng sinabi ng ama ay tiyak na dadalin niya habang buhay ang sakit na hindi man lang marinig ang paliwanag nito. Maging ang mga magulang ng binata ay nagulat sa biglaan niyang pagdating. Humingi rin ng paumanhin ng mga ito sa hindi agad pagbalik sa kambal dahil isinugod nila sa ospital si Walter. Agad namang nagpunta si Ingrid sa kwarto nito at sa pinto pa lamang ay hindi na niya maiwasang maiyak dahil sa itsura ng dating kasintahan. Ingrid,
Masayang tawag ni Walter na pilit inilalahad ang kamay na para bang naisabuti ng dalaga. Lumapit si Ingrid at hinawakan ito. Walter, nahinto ang dalaga dahil pinahid ng binata ang mga luha niya. Masaya ako nandito ka na, Ingrid. Ano bang problema mo ha? Bakit hindi ka kumakain? Bakit mo pinapabayaan yung sarili mo ng ganito? Ano bang gusto mo? At ipagluluto kita. Sunod-sunod ang mga tanong ng dalaga kaya napangiti ng gusto si Walter. Sa loob ng 2 taon, hindi nila pagkikita ay noon lamang ulit siya naging masaya. Ingrid, ayaw mo na lang muna ako magsalita. Gusto ko sabihin ito sa'yo bago ako maubusan ng pagkakataon. Ano bang sinasabi mo dyan, Walter? Kumain ka na. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Ingrid. Naluluhang pahayag ni Walter na may ngiti sa labi. Sa wakas, ay nabigkas ko rin sa'yo ang tunay na nararamdaman ko, Ingrid. Kung makikita ko man si Andrea sa kabilang buhay, ay tiyak na sasabihin ko lahat ng tungkol sa'yo. Hihingi rin ako ng tawad sa kanya dahil napalitan mo na siya sa puso ko. Ikaw na ang mahal ko, Ingrid. Patawad ko ngayon ko lang ito nasabi sa'yo. Patawad. Nasaktan kita, mahal ko. Patawarin mo ko. Mahal kita, Ingrid. Mahal kita. Paulit-ulit na saan ng binata na para bang naghahallucinate ito. Walang tigil naman ang pag-iyak ni Ingrid at mahigpit na niyakap ang binata. Tama na, Walter. Pakiusap, huwag mo naman ako iiwan. Mahal kita. Sa awa ng may kapal ay nakaligtas si Walter sa bingit ng kamatayan. Ipinaayos rin muna niya ang peklat sa mukha ng kasintahan bago sila tuluyang nagpakasal. Habang naglalakad sa gitna ng simbahan ay parang nahihirapan si Ingrid na ngumiti sa takot na muling maalala ni Walter ang yumao nitong kasintahan lalo na't wala na ang peklat sa kaniyang mukha. Nakayuko lamang siya hanggang sa maabot ang binata sa harapan. Hinawakan ni Walter ang baba ni Ingrid at bumulong. Napakaganda mo, Ingrid. Mahal ko. Walter, hindi mo na ba naaalala? Ingrid, ikaw nasa harapan ko. At ikaw ang pakakasalan ko. Dahil mahal na mahal kita. Huwag mo ko pilitin na alisin ang belong ito. At hindi pa nagsisimula ang misa upang halika ka. Papagalitan tayo ni Father. Si Raulo. Natatawang bulong ng dalaga kaya pareha silang ngumiti ng matamis. Naging espesyal ang araw na iyon para sa bago mag-asawa na piniling magpakasal sa probinsya. Simple ngunit punong-puno ng labis na kaligayahan. Ang kwentong pag-iibigan nila Walter at Ingrid ay tunay nakakaiba. Sadyang ngang mapaglaro ang tadhana ngunit kung kayo talaga ay para sa isa't isa ay tsak nahahamakin ng lahat, makamit lamang ang walang hangganang kaligayahan. Mabilis na lumipas ang 1 taon buhat na